Come, Holy Spirit, follow me now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Come, Holy Spirit, follow me now. Alakas na papuri sa ating Panginoon. Ay, sumayaw sa ating Panginoon. Di ako napapagod na magpuri sa iyo. Amen. Hallelujah. Ito ang mga nais ng kaluluwa ko. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito ang mga anak ni Yahweh Shaddai, hindi napapagod na magpuri sa ating Diyos. Amen.
Sabi ng ating mga kamay, alayo natin ang awitin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Sa oras sa ito na muli kami ay binigyan mo na naman ng panahon, ng pagkakataon na muli magpuri sa iyo at sumamba. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ang Diyos na buhay. Diyos na nagbabago. Sa patuloy na lumagabay sa amin sa bawat oras, bawat araw, bawat minuto ng aming buhay. Hallelujah.
Kakilang Diyos ng pagpalang anak. Ikaw nga po ang Diyos na aming sinasamba. Ang Diyos ni Abraham ang patisa. Ang Diyos hindi nagbabago. Noon ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin ni Luluwalhati. Pinalakila sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, lahat ng papala na patuloy mong pinagkakalob sa amin sa araw-araw. Lalo higit ang buhay at kalakasan na patuloy mong pinahihiram sa amin, Panginoon. Narito kami sa iyong harapan, magpapakumbaba. Hinihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo po kami tugasan ngayon ng banal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, dinudulog ko po sa iyo ang lahat ng mga gawa mo rito sa abulit, Panginoon. Likisin mo po sila ng iyong pag-ibig at pagkakaisa upang mapagtagumpayan nila lahat ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay bilang tagasunod mo, Panginoon. Tinataas ko din sa iyo, Panginoon, ang ginagamit ng mga awit at manunugso. I-bless mo po sila, bigyan magpas sila ng ibayo pang karunungan na umawit at may tugtog. Upang ang lahat ng tugtog nila at pagkanta ay makarating sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang gagamitin mo ang dayuluyan ng iyong biyayang pagpapala sa oras na ito. Ang aming maghahayag ng mabuting balita, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong niliguran, Panginoon. Gamitin mo siya ang daluyan ng iyong biyaya pagpapala sa oras na ito, Panginoon. At alam po, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon. Ipuin mo na rin po ang lahat na naninirahan sa sitio Abuyod, Panginoon. Upang sila'y nakasama namin sa pagpupuri dito sa chapel na ito, Panginoon. Alam ko rin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at papabayaan. Alam namin sa oras na ito, narito ka sa aming kalagitnaan. Dahil sinabi mo, saan man dito dalawa sa loob ng lupa na nagkakakito sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Kaya't inaangkin namin, Panginoon, hanggang matapos ang oras na ito, narito ka sa amin, at hindi mo kami papabayaan. At maraming salamat din po sa lahat ng matumugon sa oras na ito, Panginoon. At inaangkin namin ang lahat ng kahilingan, kagalingan, ipinagkakalog, pagkakalugmanan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas sa palakpak! Malakas sa papuri sa ating Panginoon. Tayo po muna ay upo sandali. Tawag lang tayo ng kahit isa ang mag-share. Meron ba? Alam siya, kumusta na? Yan. Sinong nais magbahagi? Sige, ako na lang. Napupuri at nagpapasalamat ako sa ating Yahweh Shaddai. Kasi kagabi, naramdaman ko na masama yung pakiramdam ko. Kung yung paghinga ko parang hinahabol-habol ko. Tapos, pero hindi ako umimik, hindi ko sinabi sa mga anak ko. Nung nahiga na kami, parang mabigat yung dibdib ko. Wala naman ako ibang patawagan kundi ang ating Panginoon. Binuksan ko yung cellphone ko. Naghanap ako ng gawain ng ating Yahweh Shaddai. Natagpuan ko yung playback ni Brother Mike. Matagal na bata pa siya nun eh. Nakinig ako ng mga panalangin niya. Sabi niya, ikaw kapatid na sumasakit ang dibdib. Huwag mong pakiramdaman ang sakit na yan. Isipin mo na magaling ka na, pinagaling ka na ni Yahweh Shaddai. Sabi ko, Amen Lord, para sa akin talaga itong healing message na ito. Kaya inaangkin ko na gagaling itong nararamdaman ko. Amen.
Yun pa, naramdaman ko talaga na gumaan yung aking dibdib, na wala yung kabigatan. Kaya sabi ko, Lord, bukas sa abo yun, ihayag ko yung kapatihan. Ikaw talaga ang Diyos na buhay. Pag tumawag tayo sa Kanya, hindi niya tayo talaga bibigyan yun. Kaya ito ako, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Pinagsisigawan ko ang Kanyang kadakilaan. Amen? Kaya malakas na papuri sa ating Panginoon. Yun. Kung wala na, sige tayo tumayo na. Nagbabadya na rin ang oras. Ang gagamitin niya, muli, ang ating DIC na District 2A, Brother Mike Rombano. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, maraming salamat po, Ama, na muli kami ay pinagkatipon, pinagkatagpo ninyo sa lugar na ito upang ikaw ay aming mapapurihan. Salamat sa pagkakataong patuloy mong ipinapahiram sa amin upang kami ay makapagnilay ng iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pakikinig namin ng mabuting balita ngayong hapon ito, Ama, anuman po ang aming mga pangangailangan ay katagpuin ng iyong biyaya. Higit sa lahat, Lord, anuman po ang aming mga panghihina, anuman po ang aming mga panlulupaypay ay palitan ng kalakasan at kasiglahang nagmumula sa iyo. Anumang mga karamdamang iniinda po ng aming mga katawan, makaranas kami ng himala at kagalingan na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat, O Diyos, anuman po ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid ngayong hapon ito, inaangkin namin na inyo pong katatagpuin sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Makikidagdag lang po ng Twitter, yung tawag na yung parang yan. Kung mayroon po kayong dalang mga Bible, mga kapatid, atin pong basahin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanatang 21, talatang 28 hanggang 32. Ayan po, sige po, papasokin niyo si tatay para makapakinig siya ng Word of God. Yan. Padala po yan ang ating Diyos. Siya po ay makaranas din ng himala ni Yahweh El Shaddai. Let's take our reading to the Gospel of St. Matthew, chapter 21, verse 28 to 32. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka doon." "Ayoko po," tugon ito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo," ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan niyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo sinuwar at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at di niyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa Kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita niyo ito, subalit di pa rin kayo nagsisik tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya." Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, palakpakan po natin ng malakas ang kanyang salita. Pwede na po kayo magsipo, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, brother. Bago po ako magsimula, mga kapatid, meron lang po akong isang kwento na ibabahagi sa inyo. Meron pong isang pamilya o mag-iina na yung mga anak niya ay nagpabili sa kanya ng hamster. Alam niyo yung hamster, yung parang daga na mabalahibo, yung cute, mga kapatid. O sabi nung nanay sa kanyang mga anak, "O sige, bibili ako ng hamster, pero kayo ang mag-alaga niyan ha, kasi madami na akong gawain." So, pumayag naman yung mga bata. So, alam niyo naman ang mga bata, sa una lang. Amen? And paglipas po ng mga siguro 3 linggo, napansin ng nanay na parang siya na lang yung naglilinis ng kulungan. Siya na yung nagpapakain, di ba? Medyo mapanghi kasi ang ang ihip tsaka dumi. Siya na lang yung nag-aasikaso. So sabi niya sa kanya mga anak, "Itatapon ko na itong alaga ninyo eh." Sabi nung mga bata, "Huwag naman. Kawawa naman. Kasi nakakahalata ako sa inyo, parang ako na lang yung nag-aasikaso nito. Ang usapan natin, kayo ang mag-aalaga. Bandang huli, dumagdag pa yan sa aking trabaho." Sabi ng isa niyang anak, "Ganito na lang gawin mo, Nay. Minsan mo na lang pakainin. Para minsan na lang siyang dudumi." So,
Yan pong istorya niyan, mga kapatid ko kay Kristo, ay halos kaparehas po ng dito po sa Ebanghelyo na ating binasa. Na merong isang anak na inutusan ng kanyang ama. Ang sabi niya, ayaw niyang pumunta, but later on, nagbago ang kanyang isip at sumunod sa kanyang magulang. Pero yung ikalawa, ang sabi niya, siya ay pupunta, but after all, hindi niya naman ginawa yung kanyang sinabi. Ito pong gospel na ito, mga kapatid, or ito pong parable na ito, hindi po siya well-known or hindi po siya kasing popular kagaya po ng prodigal son. Kasi po dun sa talinghaga po ng alibughang anak, may dalawang anak din eh. Amen? Yun yung kilala, yun yung medyo alam ng nakakarami. Pero pagdating po dito sa isa pang talinghaga, dalawang anak din, yung isa, ano siya indignant, yung parang aggressive yung kanyang dating, but after all, sinunod niya pa rin yung kanyang ama. Now, ang context po nito, or ang background nito, mga kapatid, ang Panginoon po ay nasa final phase of na, pagdating po sa mga pakikipagtunggali ng mga critics niya sa kanya. So, ang Panginoon po pumasok ng matagumpay, matiwasay sa Jerusalem, at ang sabi ng mga tao, Hosana sa kaitaas-taasan. At napansin po, nakita po yan ng mga religious leaders na naiinggit sa ating Panginoon. Pagpasok niya sa Jerusalem, syempre dumiretso po siya sa templo, nakita niya naman yung mga nagbebenta ng mga, o nagpapalit ng mga kalakal, at yan po ay isinabog ng Panginoon. At ang sabi ng Lord, huwag niyong gawing pugad ng magnanakaw ang templo o ang bahay ng aking ama. Nung nakita po ito ng mga religious authorities, sabi nila, saan ka kumuha ng authority para magwala ka ng ganyan? Saan ka kumuha ng pahintulot para gawin mo yung mga ganyang bagay? Now, ang Panginoon po, mga kapatid ko kay Kristo, ay tinanong din sila. Sabi ni Lord, saan galing yung authority ni John the Baptist para magbautismo? Tapos nagpabautismo naman kayo. So, hindi sila makasagot kasi pwedeng magkamali sila mga kapatid. So, sabi ng mga religious authorities, hindi namin alam. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko rin sasabihin kung saan ang galing ang aking authority. Kung bakit ko ito ginagawa. Now, after po ng mga balitaktakan ito or pakikipagsagutan sa mga critics na ito ng ating Panginoon, nagbigay po siya ng talinghaga. Na obviously, ang tinutukoy po na ikalawang anak na nagsabing gagawin, but after all, di naman ginawa, ay yung mga religious leaders. Kasi po, when it comes to preaching, when it comes to teaching, sa pagtuturo, magaling sila, walang problema. Pero pagdating na po sa practice, sabi ng Panginoon, nidulo ng inyong mga daliri, hindi nyo maiangat para tulungan yung mga taong nahihirapan. Puro lang kayo utos, puro kayo ngawa, puro kayo salita. Now, tingnan po natin yung talinghaga ng dalawang anak, mga kapatid. So, yung first son. So, the father has some work to do, mga kapatid. At meron naman siyang anak. Pwede naman talaga siyang mag-demand. After all, meron kasi siyang vineyard or ubasan, mga kapatid. At pwede niyang turuan o utusan yung kanyang mga anak na magtrabaho sa kanilang ubasan. Amen? Kasi pag ang inyong anak ay hindi nyo train, sa inyong business, mga kapatid ko kay Kristo, nasanay lang sila na binibigyan palagi, hindi sila marunong mag-manage ng kung ano yung pinagkakakitaan ng pamilya, yung negosyo ng pamilya. Pag nawala na yung magulang, kawawa na itong mga anak na ito. Yung pinaghirapan ng kanilang mga magulang na i-establish na halimbawa ay isang negosyo at hindi nila yun kayang i-manage. Pag nawala na yung kanilang mga magulang, wala na, ibebenta na nila yun. Tapos baka mga buhan pa sila, yun ang magiging ending. So, ang tatay po ito ay mayroong, sabihin na natin hindi naman pakiusap, parang ipinag-uutos, parang lambing. Sabi niya, anak, pwede ka bang pumunta sa ubasan at magtrabaho? So, meron kasing mga tatay na
pag nag-uutos sa mga anak, parang laging galit. Kaya yung mga anak minsan sumusunod pero masama ang loob. Pero yung pagsasabi niya dito sa kanyang anak, tinawag niya na my son or anak. It is an example of endearment mga kapatid na hindi ka naman kagaya ng iba nating mga katulong na inuutosan ko rin. Siyempre, meron kang special task. Amen? Parang si Jacob. Ang duty ni Joseph, sabi ng tatay, Joseph, puntahan mo yung mga kapatid mo at mag-report ka sa akin. So, yun po ang trabaho ni Joseph. Ito naman si Joseph, walang ibang ginawa kundi magsumbong ng mga mali ng kanyang mga kapatid. Kaya po siya ay napag-initan. Amen, mga kapatid? Now, bakit po kailangang gumawa ng mga anak doon sa ubasan? Because it is urgent, mga kapatid ko kay Kristo. Kailangan yung dagli ang pagsunod. Amen? Kasi meron namang mga bagay na ipinapagawa na hindi naman madalian. Pero ito, pagdating sa vineyard, kailangan merong immediate obedience. Kasi, halimbawa, yung kanilang ubasan ay marami ng dawag, marami ng damo, marami ng mga baging. Kailangan i-prune yun, kailangan tabasin yung mga damo. Kasi ang isang halamanan, mga kapatid ko kay Kristo, pag di po yan na-maintain ng gardener o ng may-ari, mga kapatid, yung sustansya ng lupa ay naaagaw ng mga damo, mga kapatid. At pwedeng kainin pa nga ng mga hayop na dumadaan, ng mga baka o ng kambing, mga kapatid. So, kailangan po ng immediate response, mga kapatid. Pero, abrasive or agresibo po yung pagsagot ng anak na isa. Sabi niya, no, I will not. Parang yung anak ko, pag inuutusan ko, isasagot sa akin, go na! 3 years old pa lang yun, mga kapatid. Sabi ko, Lia, kunin mo nga yung cellphone ni Papa. Go na! Sabi ko, saan kaya dito natutunan yung mga ganyang sagot-sagot, mga kapatid? Sabi po ng Jeremiah 44:16, we will not listen to the message you have spoken to us in the name of the Lord. So, kagaya po ng mga Israelites, nangangaral po si Jeremias, ito po si Jeremiah ay weeping prophet, yung tinatangisan niya ang kanyang bayan dahil sa katigasan ng ulo. Tapos, ang sagot pa sa kanya, hindi namin papakinggan ang sinasabi mo sa amin. At alam niyo po ang ginawa kay Prophet Jeremiah, inihulog pa po siya sa ilalim ng balon. Yung balon wala namang tubig. Tuyo. Kaso ang problema, pag umulan, kakainin siya ng putik, mga kapatid, at pwede niya yung ikamatay. Amen? But after all, bagamat parang pabalang siya sumagot na, ayoko nga. Bandang huli, nagbago ang isip at nagtrabaho sa ubasan ng kanyang tatay. Amen? Minsan kasi tayo ganun. Susunod naman tayo. Gusto lang muna nating magreklamo. Amen, mga kapatid. Ako rin po, nung panahon ng ano ba yung dinadala natin na parang buhay ba yun or pakyaw yata. Basta panahon ng election yun eh. Nako, ayaw na ayaw ko, mga kapatid. Dami kong mga sentimiento. Masama yung loob ko kasi yung area na napunta sa akin, isla. Magbabangka pa ako. Pagdating ko pa doon sa pinuntahan ko na area, di man lang ako sinamahan ng mga manggagawa. Dala-dala ko yung mga tarpaulin, tsaka yung stapler na malaki. Hindi ko naman kilala yung mga kapitan doon. Yung pala, ang kapitan pala ay, mga kapitan doon, meron na silang dala-dalang, ano tawag nito, party list. Siyempre, nagdididikit na ako doon, di naman ako taga roon. Ang bakit nagalitan ako? Na bakit daw ako nagdidikit ng mga tarpaulin doon na iba nga yung kanilang party list na nire-represent at hindi nga yung dala-dala ko na nasa tarpaulin. So, siyempre ako, nainis ako, mga kapatid. Parang nagagalit ako sa nag-utos sa akin. Kasi wala ka nang binigay na sarili kong pera, di ba?
Wala nang panggasolina. Pagdating ko pa doon, wala pang nagpakain sa akin. Hindi pa ako sinamahan ng mga manggagawa. But after all, sumunod naman ako. Di ba, mga kapatid ko kay Kristo? No? Kasi minsan ganun tayo eh. Gusto nating magsentimiento muna. No? Maglabas ng mga himutot. But after all, nananaig pa rin yung ating obedience, mga kapatid. Pero syempre, tayo bilang mga lingkod na tinawag ng Diyos. Kasi hindi naman laging ang pagsunod ay ayon sa iyong kagustuhan eh. Kasi kapag ang ginagawa mo ay gusto mo palagi, hindi pagsunod yun eh. Di ba? Parang ano yun eh, yung pag ginagawa mo naman yung hilig mo, wala namang masyadong problema yun sa'yo, walang masyadong challenge. Pero kapag ang ipinapagawa sa'yo ay hindi mo naman talaga gusto, but after all, sa larangan ng paglilingkod ay sumunod ka pa rin, that is sacrifice, mga kapatid. Amen? Kayo ba pumupunta dito bilang ano? Mga kapatid. Now, the second son is the same, mga kapatid. Hindi siya, or he is not the same dun sa isang anak. Hindi siya sumagot ng pabalang. Ang sabi niya, yes, Dad, I will. So, kung tinignan, compliant siya eh. Masunurin. Sige po, tayo, pupunta ako. Pero pagdating ng oras, hindi naman pumunta. Pinaasa niya lang yung kanyang tatay, mga kapatid. Kumbaga, itong taong ito is good sa pagsasalita, no? Maganda siya pagdating sa mga pagsasalita, pero kulang siya sa gawa, or wala siyang gawa, mga kapatid. Nakita na kayo ng ganung tao. Magaling sa salita. Ako, dami kong nakakausap na, tara, brother, mag-LPG tayo. Ganyan-ganyan. Pagdating ng oras, wala naman. Amen, mga kapatid. Nung bago-bago akong DIC dito, daming mga nagpapapapel sa akin. Sabi sa akin ni Sister Jaime, "Nako anak, huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga yan kasi bago ka nga eh." Ako naman po, nakikinig ako, inoobserbahan ko lang yun. So, presyo, ganito ang gawin, ganito, ganyan, ganyan. Pagdating ng oras, wala. Mga kapatid ko kay Kristo. Akala ng mga kasama ko, madali ako nakakapagbukas ng mga gawain, hindi nila alam. Ang dami kong mga nakakausap, ang gugulo kausap. Merong on the spot, nandoon na ako sa lugar nila, biglang hindi tuloy. Nandoon na ako, nasa Bilaran na ako ng araw. So chat ako ng chat, "Sister, nasa na ba kayo?" Di ko na alam bahay niya. Sabi ko, pag ito hindi pa ito nag-reply, uuwi na lang ako. Isang oras na ako naghihintay. Pag uwi ko, tsaka ako hinanap sa loob-loob ko, style talaga nito eh. Ibang magaling lang talaga to sa ganyan eh, dak-dak eh, mga kapatid. Amen? So ito pong anak na ito, mga kapatid ko kay Kristo, he is looking good, mga kapatid, rather than doing good. Mukha siyang mabait, mukha siyang magalang, pero alam niyo kasi, ang kagalakan, kasiyahan ng isang magulang ay kapag sumusunod sa kanya ang kanyang mga anak. Amen? Magalang ka nga, pero yung ginagawa mo naman, nilalapastangan mo naman ako. Anak ka, mag-aral ka ng mabuti, makagraduate ka. Opo, tayo. Tapos maya-maya, buntis na. Di ba? Kaysa meron ka namang anak na hindi masyadong malapit sa'yo, parang ang laging gusto, nagsusulo, nag-iiwo lagi sa isang sulok. Itong anak ko to, wala man lang kalambing-lambing. Yun pala yung makakapagtapos ng pag-aaral. Di ba, mga kapatid? Amen? Siyempre, ang magulang, ako kasi, magulang na rin ako eh. Yung parang kagalakan mo na pag may inuutos ka sa anak mo, yung nararamdaman mong may authority ka kapag nagko-comply sila sa iyong ipinapagawa. Hindi yung ang dami mong utos, bandang huli, ikaw din yung gumawa. Amen? Alam niyo yung nanay ko,
kung bakit magaling ako magtupi ng damit. Yung asawa ko, hanga sa akin eh. Kaso namimihasa naman, ako na yung laging taga-tupi. Mutuin pa ako kasi ang galing mo magtupi eh. Kasi alam niyo kung bakit? Alala ko, nung elementary ako, edi grade 6 yata o grade 5, may crush na ako kapitbahay namin. Bahay namin, katapat lang nila. Meron silang terrace. Siguro sa buwisit ng nanay ko sa akin, dahil pag kumuha ako ng damit, sabog lahat. Binalibag ng nanay ko yung drawer ko dun sa labas ng bahay. Eh, sa Muntinlupa, laging binabaha. Eh, baha nung time na yun. Umagos yung mga brief ko, mga short ko. Doon sa yung drawer, kinuha ni mama yung drawer doon sa cabinet. Binalibag niya talaga doon sa baha, mga kapatid. Ako naman, habol-habol ko yung mga brief ko. Nakatingin yung crush ko. Hiyang-hiya talaga ako, mga kapatid. Siyempre, kahit elementary pa lang ako, may hiya na rin ako noon. Anong ilang taon na ako noon? Parang mga siguro 11 or 12 years old. May ano na rin. May crush na eh. Kaya simula po noon, maano ako yung magaling akong magtupi ng damit, mga kapatid ko kay Kristo. Magaling akong maglaba. Kasi po, pagdating ako sa paglilinis ng bahay, talagang well-trained kami ng aking nanay, mga kapatid. Amen? So, ganoon po ang nangyari, mga kapatid ko kay Kristo. Meron doon pong isang bata na sobrang kulit sa isang eskwelahan. Ikot ng ikot habang nagsasalita yung teacher, habang nagtuturo. Sabi ng teacher, maupo ka nga. Wala, hindi nakikinig. Eh sa ibang bansa kasi, bawal nang mamalo ng bata eh. Diba? Kulong ang abot mo yun. Eh, dito may mga camera na rin kasi ang mga bata eh. Hindi mo na rin basta pwedeng batuhin ng eraser eh. Pero dati ako, pinalunok ako ng chok eh. Kapatid. Yung teacher ko dati. Now, sabi nung teacher, pag di ka nagpirmi o ang tawag na yung nanahimik dyan sa upuan mo na yan, hindi kita palalabasin para makapag-recess. Ano, pagkarinig ng bata ng ganun, sinalampak niya agad yung puwet niya dun sa upuan. Sabi ng teacher, marunong ka naman palang pagsabihan eh. Alam niya ang sagot ng bata sa kanya, nakaupo lang ako outside. Yung sabi niya, nakaupo lang ako na literal, pero yung puso ko nakatayo. Parang pinapakita niya na, oo, sinusunod lang kita kasi may authority ka, teacher kita eh. Pero yung puso ko, nagre-rebelde sa'yo. Parang gano'n. Yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. At alam niyo mo, every time na may pinapagawa sa atin ng Lord, mga kapatid, na hindi natin sinusunod, gano'n din, the same spirit, rebellious talaga tayo sa Kanya. Amen? Sinabi ng huwag abusuhin ng katawan, pero wala kang tigil ng kakasigarilyo. Tingnan nyo. Pagdating sa bigas, panay ang reklamo ng mga tao. Mahal na ng bigas, 50 pesos na ang kilo. Pero nung nagmahal yung gin, tsaka sigarilyo, wala namang nagreklamo manginginom tsaka nag-iossi, di ba? May narinig ba kayong wala. Pagdating sa mga pagbibisyo, sa alak, kahit ang mahal-mahal na magkano ba ang stick ng sigarilyo ngayon? Kasi dati, ang alam ko, dos lang eh. Yung time, di ba? May narinig ka bang nagre-reklamo? May narinig ka bang parang sugar daddy na nagreklamo sa kanyang inaalagaan na ang mahal-mahal naman ng iPhone na pinapabili mo. Wala nang nagreklamo. Pero pagdating sa mga ipinapagawa sa atin ng Diyos, pagsuporta sa mga gawain, ang dami ng maririnig na reklamo. Ako nga, ito, aminin ko sa inyo. Akala ko natutuwa ang lahat sa ginagawa kong, sabihin na natin, pagsisipag sa pagbubukas ng mga gawain. Hindi pala, napatunayan ko hindi. Naka-receive pa ako ng feedback na,
Brother Mark naman, ang dami-daming pinapagawa. Nakareceive ako ng ganun. Na, kesyo daw, may NTG na, may intercessory pa, may prayer group na nga sila. Sabi ko, samantalang ang nakikita ko lang na sumusuporta sa mga NPG ay San Antonio. Yun talaga ang sinagot ko, mga kapatid. Ito mga ito, bihira lang naman silang pag pinapapunta ko sa mga NPG. Parang isang beses lang. Tapos nagreklamo pa, mga kapatid. Kaya napapansin nyo, pag nagsasabi akong dun sa GC na merong NPG, ang pakiusap ko na, sa may gusto lang. Walang sapilitan. Kasi mahirap naman yung sumusunod ka, napipilitan nga lang pala eh. Amen, mga kapatid. Now, tingnan po natin yung point ng parables na ito. Sabi ni Lord, alam nyo, yung mga prostitute, yung mga tax collector, mauuna pang makapasok sa langit kaysa sa inyo. Sabi niya dun sa mga religious leaders. E di syempre parang silang sinampal, mga kapatid. Isipin mo rin. Buong buhay mo, memorize mo na ang Law of Moses, memorize mo ang Torah. Yun ang Bible nila, yung Torah, yung Pentateuch, mga kapatid. Tapos biglang sasabihan ka ni Jesus na, hindi naman kayo makakapasok. Or di naman sila hindi makakapasok. Mauuna pang makakapasok sa inyo yung mga taong ang treatment nyo o ang turing ninyo ay mabababang uri. Amen? So, ano po ang nangyari? Yung unang anak, para siyang rebelde, parang rebellious yung dating niya. Pero nag-repent sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang tatay. Nagtrabaho siya sa ubasan ng kanyang ama, mga kapatid. Amen? Now, nagre-represent po itong mga rebellious people na ito. Yun nga, sa mga kinaklasify na mga marginalized na tao. Alam niyo yung mga marginalized, yung nasa laylayan ng lipunan. Yung hindi masyadong palasimba, hindi masyadong active sa mga gawain pang relihiyon. Pero sabi ni Lord, after all, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, nakapasok sila sa langit. Kaya tinan niyo po ang karamihan ng mga tagasunod ng Panginoon ng mga babae. Mga dating prostitute. Si Magdalene, yung babaeng nagpunas ng buhok sa kanyang paa. O tama, nagbuhos ng pabango at pinunasan ng buhok, mga kapatid. Sino yung mga naging alagad niya? Si Zaccheo, na isang maniningil ng buwis. Sino yung nagsulat ng ebanghelyo niya, ng kanyang buhay? Si Mateo, na isa ring tax collector. Amen po, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa 1 Timothy 1:15, totoo ang pahayag na ito na dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo, Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Amen? Kaya kung ang tingin po natin sa ating sarili ay ang dumi-dumi na natin, tayo ay failure, kumbaga sa pamilya, ikaw yung black sheep. Pero, yan nga po yung qualified eh. Kasi hindi naman hinahanap ng Panginoon yung banal eh. Amen? Hinahanap niya yung mga makasalanan. Ang doktor, ang trabaho niya, hindi para sa mga walang sakit, kundi doon sa mga may sakit. Amen, mga kapatid ko kay Kristo. Now, yung religious, yung isang anak na nagsabi, opo, pupunta po ako, but after all, di naman sumunod. Sila yung mga totoong rebelde. Amen? So, sa paanong paraan niya ipinakita yung kanyang pagiging rebellious? By not doing. Hindi niya sinundan or nilakaran kung ano yung kanyang sinabi. Sabi po ng Isaiah 29:13, kasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang mga puso. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Amen? Itong mga taong to, pinapapurihan nila ako, iginagalang nila ako sa pamamagitan lang ng bukan ng kanilang mga labi. Pero yung kanilang mga gawa ay malayo sa aking kalooban. Amen po? Kaya tinan niyo po, sa mga, minsan sa mga gawain, mga kapatid, nakakalungkot.
Minsan, kung sino pa yung mga tinitingala mo, yun pa yung pagdating pala ng panahon, mananakit ng iyong kalooban. Amen. Yung mga elders, halimbawa, yung mga preachers na hinahangaan mo noong araw. Tapos, bandang huli, ito pala yung mga titiso din sa'yo, bandang huli. Sabi ng nanay ko, hangang-hanga ako dito sa mga taong ito. Nung maliit ka pa, sabi ko, Lord, sana yung anak ko maging preacher din kagaya nito. Pero yung mga hinangaan niya, yun din yung mga tumisod sa akin, bandang huli, mga kapatid. Nagsuspindi sa akin, ipinahiya ako sa diocesan. Alam niyo, naranasan ko, nagtutok ako sa diocesan. Sana hindi na lang ako pinagtok. Nasa introduction pa lang ako, pinababa na ako sa harap ng maraming tao. Mga kapatid. Maraming sumama ang loob sa kanya. Doon sa dating head na yun, mga kapatid. Sabi ng mga, alam mo yung sister na taga-ICP dati. Patay na siya eh. Sabi niya, sana pinatapos ka man lang hanggang Sister Beng, sabi niya, sana pinatapos ka man lang kahit sana hanggang body. Kasi hindi ko pa nga tapos yung, wala pa akong 15 minutes, pinababa agad ako, mga kapatid. So can you imagine that? Parang, iba yung mga dati mong hinahangaan. Pero, wala eh, ganun talaga mga kapatid. Talagang, tinuturuan tayo na ang focus talaga natin dapat, hindi talaga sa tao, kundi sa Diyos na tumawag sa atin. Amen? Kaya, pansinin niyo yung mga sinasabi natin, yung mga kinakanta natin, di ba? Yung mga kinakanta tayo na iaalay ang lahat-lahat para sa Panginoon, di ba? Yung pagising sa umaga, mukha mo ang nakikita. Pero hapon na, wala pa. Amen? I will praise you till I die. Pero gusto ng mga magsipagsara. Ano kaya yun? Hindi nyo napapansin yung mga kinakanta natin? Hindi naman natin naisang sa buhay talaga eh, sa totoo lang. Amen? Yung hanggang sa dulo, parang love song lang din. Di ba? Masyadong mga exaggerated. Pero after all, hindi naman talaga natin napapanindigan, mga kapatid. Amen? So, ano po ang isa pang dapat nating tignan bilang Ama natin ang Diyos? So, the Father is fond of us. Yung pag sinabing fond, gustong-gusto niya tayo. Yung hindi kanya inuutusan kasi gusto kanyang pahirapan. Inuutusan kanya na gawin mo to kasi para mas magkaroon kayo ng close relationship. Diba? Kasi kung di ka kilala, ba't ka naman uutusan? Parang ganito po, dati, nung nandiyan pa si Brother Ray Vargas, nung nandiyan pa siya, kung iisipin mo, marami namang ibang mga elders na pwedeng utusan, ipagawa ito sa kanila. Pero halos lahat ng trabaho, na kay Sir Arby dati. Yeah. Kahit nga yung passport, siya lumalakad yung passport, yung College of Divine Wisdom, siya ang mga nagtrabaho niya sa DepEd para mabigyan ng lisensya, mga kapatid. Tapos sa mga disciples na makapag-aral, kay Sir Arby lahat ng mga, although, ang unang lingkod kasi, mag-uutos siya, pero ang execution, na kay Sir Arby talaga, mga kapatid. So, ang punto ko, bakit siya yung laging inuutusan, mga kapatid? Kasi, alam ng punong lingkod na kaya niyang gawin. Amen? Meron din namang ibang available, pero kaya ba nila yun? Yung talagang as in, kaya mo makipag-usap sa embassy, pag may mga ganitong problema, ano bang ayusin? Gaano karami ang iyong connection, di ba? Ganun kasi yun, mga kapatid, yan yung hindi naiintindihan ng ibang tao na akala nila pag nilagay ka sa ganyang posisyon, yun na yun. Hindi eh.
dapat marunong kang makikapwa-tao. Di ba po? Kahit pa paano, kasundo mo yung mga kabarangay ko, yung kapitan. Kasi kapag nangailangan ka, nag-anniversary kayo, kailangan mo ng tent, kung kaaway mo yung kapitan, hindi ka papahiramin ng tent. Baka pinalayas ka pa. Di ba ho, mga kapatid? Kasi akala natin, pag religious tayo, wala na tayong pakialam sa mga nasa paligid. Kasi ito, basta simbahan lang to. Hindi po eh. Nasa community kasi tayo eh. Hindi lang naman El Shaddai ang nandito sa lugar na ito. Meron pang ibang mga relihiyon. Amen? Meron pang ibang mga activities dyan sa paligid. Kung hindi mo kasundo, kunyari, walang venue, halimbawa. Minsan kasi may mga ganung lugar eh. Wala talagang mapag-venuehan eh. O kung kasundo mo, dito na kayo sa basketball court. Di ba po? Kaya kahapon, pumunta po ako sa NPD sa Upper Sakura. Alam niyo, sa Upper Sakura, muntik na akong di makarating. Sobrang hilo ko kahapon. Ang init kasi. Umiikot yung paningin ko, parang na-high blood na naman ako, mga kapatid. Tapos, basta ang sama ng pakiramdam ko. Nagpahinga muna ako dun sa bahay ng kapatid ko sa Ascension Hills sa Angono. Tapos, tinatawagan na ako ng mga taga-Yupango. Brother, nasaan ka na? Sabi ko, pasensya na po, Sister Abby, nahihilo kasi ako. Pero pupunta po ako, saglit lang po. Pumunta na ako. Alam nyo, buti na lang pumunta ako. Kasi bakit? Pagsampa ko pa lang doon sa Upper Sakura, 30 tao yung naghihintay sa akin. Isipin mo yun, kung di ako pumunta, di nga, baka yung 30 tao na yun, hindi na umulit. Kaya, syempre, pagkakita ko, kahit hilo-hilo pa ako, hindi ko pa nauhubad yung jacket ko. Kantahan agad kami, may dala akong gitara. After ng praise and worship, pawis na pawis ako. Talagang naliligo ako sa pawis. Nawala yung hilo ko, mga kapatid. Amen? Ang problema lang, yung lugar, masikip. Masikip. Habang nagtutok ako, daan ng daan yung mga tricycle. Amen? Daan ng daan. Buti na lang yung coordinator ng simbahan. Pinapayagan naman kami ipagamit yung chapel. Yun nga lang, magpaalam muna kami sa Pura Paroko ng Grand Valley. So yun yung sinasabi ko na dapat marunong tayong makibagay. Kasi hindi mo naman solo yung lugar eh. Amen? Kumbaga, sa pamamagitan ng iyong buhay, kailangan yung way of living kasi natin, yung mga non-believers, i-question nila yung sarili nila na bakit hindi ako naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Nagigets niyo po ba yung ibig ko sabihin? Dapat yung way of living natin bilang isang Kristiyano at nag-El Shaddai, yung mga nakapaligid sa atin na hindi nag-El Shaddai, questionin nila yung sarili nila, bakit nga ba hindi ako nag-El Shaddai? Diba? Parang matcha-challenge sila sa ganoong tanong, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, bakit ko pinopost yung mga NPG? Pwede namang hindi ako mag-post sa Facebook eh. Baka sabihin ng iba, nagyayabang ako eh. Pero kaya ako nagpo-post sa Facebook ng mga gawain. Kasi marami po ako mga friends na hindi nag-El Shaddai. Mga suki ko sa washing machine, mga kamag-anak namin. Parang kapag nakita nila yung post ko, mapatanong sila na, ano ba tong El Shaddai? Yung, bakit parang ang saya-saya lagi ni Mark, parang gano'n. Kasi yun naman yung kaganakan ko talaga eh. Na bakit kahit ito lang yung aking ginagawa ay pinagpapala ang aming buhay, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? So another thing, the Father's will is that we must work. Ang gusto po ng Panginoon, may ginagawa tayong trabaho. Amen? Sabi po ng 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received to serve others. So, lahat tayo ay gifted. Kailangan gamitin natin yun, mga kapatid. Sabi nga ni Paul ang hindi nagtatrabaho ay hindi dapat pakainin. Amen? Yun ang sabi ni Paul. Kasi si Paul nga hindi siya umaasa sa binibigay ng mga mini-missionan niya. Ang ginagawa niya po,
nagtatahi siya ng mga tulda para may pang-suporta siya sa kanyang pagmimisyon. Para kung hindi siya bigyan ng panggasolina, wala pa namang motor ng mga kapatid. Makakasurvive siya kasi meron siyang sariling income. Amen? Kasi, tinan nyo, kaya yung iba parang ayaw nilang mag-volunteer, ayaw nilang mag-mission, ayaw nilang magpasimula, mag-pioneering. Kasi iniisip agad nila yung ganito eh. Magkano mo bigayan dyan? Diba? Pag mababa sa 500, naku, ang hihirap ng papuntahin. Mga kapatid. Hindi ko naman nilalahat, pero may mga ganun talaga eh. Amen? Pag nakitang konti na yung tao, gusto ipasara agad. Hindi naman yung ganun kadali. Sabi ko, isasara niyo to? Tinatsagaan mo nga yung 5 tao. Eh ito, nasa 8 pa, nasa 10 pa. So, diba mga kapatid? Kasi ako, as long as gusto pa ng mga tao makinig, itutuloy ko, mga kapatid. Hanggat ako ang inyong DIC, hindi yan magsasara. Hanggat gusto ng mga taga-roon na makinig. Kasi ako ay tinawag para magtanim, hindi para magbunot. Meron po akong isang PFCC na napuntahan. Ang unti nung gawain. 2 linggo pa lang, naikot ko na lahat. Sabi ko, yun na yun. Ang laki-laki ng province nila, tapos ang gawain nila, 18 lang. Alam niyo ho? Trinabaho ko talaga yun, mga kapatid. Kaya yung mga naging hayo ko doon, Maisan, Nyugan, Kuprahan, ano pa ba? Basta mga bundok. Pero, mga bukid, mga palayan, ang mga kausap ko, mga magsasaka, mga nagmamais. Pero, alam niyo, nagbunga. Nung dumating ako, 18, bago ako umalis, naging 36. Sabi ko, doon sa mga preacher, kayo na po bahala dyan ha, kasi aalis na ako, doon naman ako sa ibang lugar magtatanim. Ayun po, awa naman po ng Diyos, yung pumalit sa akin, pinagbubunot. Diyos ko po, mga kapatid. Di ba? Ikaw binuo mo, siya naman, winasak niya. No? Parang pag nakita nila, kakaunti na yung tao. Wala na, sinasarado na agad, mga kapatid. Eh, hindi ganun eh. Amen? Sabi nga ng Panginoon eh, saan man may isa, o 2, 3 nagkakatipon, nandoon ang kanyang presensya. Eh tayo pa kaya, lagpas naman tayo sa 3. Amen. Amen? Pero dapat talaga mga kapatid, mag-i-invite tayo. Kailangan niyang paglaanan talaga ng panahon. Amen? Kasi, kung hindi natin paglalaanan niya ng panahon, wala, talagang tayo lang din talaga. Magkakasawaan tayo sa mga mukha, mga kapatid. Amen? So another thing, the Father expects immediate obedience, mga kapatid. Bakit immediate, mga kapatid? Kasi may mga trabaho na pwedeng hindi gawin agad. Pero may mga trabaho na kailangan madalian. Halimbawa po sa farming. Sa farming kasi, hindi pwedeng i-delay yung pag-aani. Bakit po? Kasi, kunyari, panahon na ng anihan, ng harvest. Tapos, dinelay mo yung trabaho. Alam mo ang mangyayari sa i-harvest mo? Kunyari, nakapag-harvest na yung ibang mga farmers. Nakapag-gapas na sila. Pag ikaw ay naiwan, lahat ng mga daga, sa'yo pupunta. Kakainin yung mga pananim mo. Sisirain, sasalatayin yung mga grasshopper, kakainin nila yun. Yung mga, ano ba yung mga sumisira sa mga pananim? Mga palaka, mga kuhol. Dahil di ka sumabay, ikaw ngayon yung pupuntiryahin ng mga, ito yung mga ganitong mga, yung mga ganyang klase ng mga insekto, mga kapatid. Kaya, merong trabaho na kailangan, nagre-required siya ng dagli ang pagsulod. Tingnan nyo, minsan, di ba, may inis ka sa bata. Nakailang tawag ka na. Ang laging sagot sa'yo, wait lang. Parang gusto mo nung batuhin ng kawali, di ba? Wait lang. Yung wait niya, hanggang
ikaw na lang yung kumilos kaysa mainis ka, mga kapatid. Sabi ng Hebrew 3 verse 15, ito nga ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso ay huwag nang patigasin. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, pag tinawag ka, sumunod ka. Amen? Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na buwan, hindi sa isang taon. Amen? Tinatawag ka nung bata-bata ka pa para maglingkod. Sabi mo, tsaka na lang kasi bata pa ako. Nung tumanda ka na, sabi mo naman, matanda na ako. Diba? Hindi ka na nakapaglingkod. May mga tao kaya, nakapagsimba lang 2 beses buong buhay nila. Binyag. Tapos nung kakay na. Talagang allergic sa simbahan, mga kapatid. Amen? So sabi po ng 2 Corinthians 6:2, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So kung tinatawag tayo ni Lord, sumunod tayo, mga kapatid. Amen? Ako, alam naman po yun nila Nanay Esther. Teenager pa lang ako. 20 anyos pa lang ako nung nagsimula po ako na nakakasama ko sila sa Sitio Maligaya. Ngayon, nung nakita ko si Sayla, ang laki na! Sabi ko, Sayla, kamukha mo yung mama mo. Nung nakita ko nung sa dali nila, kasabay ko yung mami ni Sayla. So, parang ini-imagine ko, ang nakikita ko kay Sayla. Ano kinakarga ko pa eh. Ngayon, hindi ko na siya kayang kargahin. Ang laki na yung diba? Parang, ang bilis lang ng panahon. Amen? Buti na lang, nung ako po ay tinawag ng Lord, sumunod ako kasi kung hindi ako naglingkod noon, nakapag-asawa siguro ako agad, di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro, ang gulo-gulo ng buhay ko. Kasi noon ho, may girlfriend ako na choir din. Choir. Siya yung nag-akay sa akin sa gawain. Kasi nung bata pa kami, nag-El Shaddai na. Kaso nung nagbinata na ako, di na ako uma-attend. Syempre, may nagustuhan ako. Parang, attend na tuloy ako kasi nagpapakitang gilas ako mga kapatid. Kaso kaka-attend ko naman, parang natouch yung puso. Naramdaman ko may calling ako sa paglilingkod sa pangangaral. Nag-attend ako ng seminar tuwing Sabado sa amin. Aba, nung nalaman niyang nagpipreacher na ako, nagalit. Nakikipag-break sa akin. Kasi alam niya pala, pag preacher, pinapadala sa mga mission. So yun, walang time gaano. Ayaw niya ng ganun. Kaya pala, naalala ko nung walk of faith, nung kami pa, walk of faith, di magkasama kami mula Muwa, maglalakad hanggang Amben. Holding hands pa kami. Hindi taga Rizal, taga Tondo. Ngayon, iniwan ko saglit, parang may binili lang ako, kaya pinatawag ko yung pwesto nila mama. Parang ganun. Ako pagbalik ko, may kayakap ng iba. Bilis naman na yun. Alam nyo, first time kong makaramdam na parang sinaksak yung puso ko, parang talagang di ako nakahinga na. Sabi ko, ayos to, parang magkasama pa lang kami, may pumalit agad. Tapos anak pa ng preacher. Mga kapatid, sabi ko, ang taong to tayo. So yung nag-akay sa akin sa gawain, tapos nung nag-decide ako na maglingkod, ayaw niya. Kasi wala akong time. Ngayon pala siya naman pala yung may ginagawang kabalbalan, mga kapatid. Kaya, mas pinurso ko talaga yung maglingkod, mga kapatid. Mas pinili ko yung maglingkod, maging disciple ng Panginoon. At masasabi ko sa buhay ko, sa sarili ko, na-enjoy ko talaga yung aking pagkabinata. Kasi habang binata ako, nakapag-mission ako ng iba't ibang lugar. Nakarating ako ng Quezon Province, kila nanay. Nakarating ako ng Cebu, ng Bohol, ng Dumaguete, ng Bacolod. Nang libre. Nakasakay ako ng eroplano, ang dami kong nakilala, ang dami kong mga naging nanay, naging kaibigan. Yung mga ganyang reward, no? Hindi man laging sa pera, mga kapatid. Pero yung mga ganong experience, yun yung talagang tunay kong kayamanan. Sabi ko,
talagang nasulit ko yung aking pagkabinata. Amen? Kaya nung nag-asawa na ako, mga kapatid, dapat sana, nag-aanap si Sam ng ipapadala uli sa province. Gusto ko talaga. Kaso, buntis yung aking asawa, kaya hindi na naman natuloy. Sabi ko, okay na lang kasi at least dito, nagagamit pa rin ako ng Lord. Nakakapagtanim pa rin ako ng mga gawain. So, siguro hindi ko pa talaga panahon. Dito muna ako sa Antipolo. Amen? So, panghuli mga kapatid, wala na pala, naubos ko na. Amen? Sabi po dito sa Panaghoy 3:27, mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga habang siya ay nasa kabataan. It is good for a man to bear the yoke while he is young. So, bata pa lang, turuan ng magtrabaho. Turuan ng sumunod. Bilang authority, bilang magulang, karapatan mong mag-demand ng immediate obedience. Yung pagsunod, kasi magulang ka eh. Amen? Kasi kapag hinayaan mo yung anak mo na binabaliwala ka, sinasagot-sagot ka, hindi mo dinidisiplina, hindi mo pinapalo, pagtanda mo, pag bata pa lang di mo pinalo, pag ikaw na yung tumanda, ikaw na yung papaluin. Amen. Bata pa lang, dinidisiplina na. Alam mo anak, yung tabas ng dila mo, although nagmana ka sa akin, pero ayoko yung ganyan. Yung anak ko, pag nagagalit yung asawa ko sa anak namin, ay mana lang yan sa'yo eh. Diba? Oo nga, ang hirap kalaban ng sarili. Okay, pag mo aminado ka rin mga kapatid. So, disiplinahin habang bata pa lang mga kapatid. At tayo po, disiplinahin natin ang ating sarili na sumunod palagi sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Tayo po magsitayo sa Kanyang presensya. Panginoon, inaalay namin sa iyo ang aming buhay. Gamitin mo ito aming sanayos mo, Panginoon. Ikaw ang maghari at susunod kami sa iyo. Hallelujah. Susunod
pagsunod namin, O Panginoon. Mahilig kaming magbingi-bingihan. Magaling lang kaming umuo. Kapag ini-invite kami, sasabihin namin, susunod kami. Pero bandang huli, hindi naman talaga namin ginagawa, Panginoon. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng isang puso na masunurin. Hindi rebellious sa iyong kalooban, Panginoon. Na anuman po ang ipinapagawa sa amin, gawin namin ang hindi labag sa aming mga kalooban. Yamang ikaw ang siyang tumawag sa amin. At alam namin, Lord, na anumang ipinapagawa mo sa amin, hindi yun para kami ay ipahamak, hindi yun para ay kami ay pagurin o pahirapan, kundi inuutusan mo kami, may pinapagawa ka sa amin upang mas lalo kang mapalapit sa iyo, Panginoon, mas lalo kami mapalapit sa iyo at mas magkaroon kami ng malalim na relasyon sa iyo every time na sinusunod namin, Lord, ang iyong kalooban. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang gawain mong ito. Hindi po ito gawain ng tao. Gawain mo ito, Yahweh El Shaddai. Kaya ito po ay magpapatuloy sa lugar ng abuyod. Patuloy niyo pong bigyan ng motivation, ng strength, Panginoon, ng mga kapatid ko sa lugar na ito. Sa pangunguna po ni Sister Presley, Sister Imelda, ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Gamitin niyo sila, Panginoon, sa lugar na ito upang makaakay ng mga tao, Panginoon, na susunod din sa iyong kalooban. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang San Antonio Group, Panginoon, ang kanilang pagsuporta palagi. Naway patuloy silang biyayaan ng ibayong kalakasan, kalusugan, at biyaya sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, isang man ang makakilala sa iyo, Panginoon, maglingkod sa iyo, buong sambahayan nila ay maliligtas, Panginoon. Tuloy niyo rin pong i-bless ang inyong mga awit, malulugtog, Brother Arnel, Sister Leonie, Nanay Emmy, Panginoon, ang kanilang mga tinig ay patuloy niyo po, Panginoon, na i-anoint, Lord, at maging inspirasyon sa mga nakakapakinig, Panginoon. At pagpalain din ang kanilang buhay, ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan. At dalangin namin, Ama, na ang mga nagmimisyon sa iyong mga gawain, Lord, ang maging motivation namin, Panginoon, ay makaakay ng mga tao, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang lugar pong ito ng abuyod, darating ang panahon na mapupuno ng mga taong kauuhawan ng iyong salita. Sasamba, magpupuri, susunod at maglilingkod sa iyong ubasan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart.